Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay naririto ngayon sa aking maliit na garden. Ito po ay marami po akong mga tanim dito na ako po ay may tanim na oregano. Yan po may aloe vera. Mayroon po akong tanim po akong serpentina, na ito pong serpentina ito ay nakakagamot sa may mga diabetes. Wala naman po akong diabetes, subalit para po, sabi nga po ay para wag kang magkaroon ng sakit na diabetes. Prevention is better than cure, sabi nga po. Kaya po ito, serpentina, kinukuhanan ko po ito ng dahon tuwing umaga. Yan po mga dahon na yan, mga talbos pong dahon, yan po yung mga talbos ng dahon. Kinukuhanan ko po yan tuwing umaga ng kahit mga 10 pirasong dahon. At inihalo ko po yan sa aking iniinom na kung pwede pong kape, pwedeng Milo na may gatas. Pwede po yan. Inahalo ko po at saka po yun ay iniinom ko sa umaga. Yung pong mga dahon yan ay kung tinapay at inilalagay ko po sa tinapay at pinakain ko po. At maganda po naman ang resulta sa akin sarili. At lumalakas po ang aking katawan. Yan po ay ang serpentinang namin, ang tanim ko po dito sa aming maliit na hardin. Mayroon po ako mga aloe vera, oregano. Yan po yung mga oregano ko. Ang oregano, meron po kaming tanim na lemon tree. Yan pong lemon tree namin. Lumaki na po. At lumalaki na po yung lemon tree namin. Ang sabi nila, ito raw po ay within 5 years ay mamumunga. Bata pa po ito, siguro wala pa po ito, mga 2 years pa lang po ito siguro. Pag tanim ko ito po mga tanim namin na ito po yung halaman na nabili ng aking anak na si Paula po. Yan po yung mga halaman na nabili niya. Yan po, yan na napakaganda po. Ito po may tanim po rin kaming kalamansi tree, o sabi halanghita raw po ito. Ito po may atis din po kaming tanim. Ito po yung tanim ng aking sister wife. Yan po yung tanim namin na ito po yung tanim naming atis. At dito po sa baba namin, mayroon din pong mga halaman sa baba ng aming terrace. Kasi po, ito po yung mga tanim namin. Alam niyo po ba ang kagandahan na kung may tanim kang mga halaman sa iyong kapaligiran, sa inyong bahay. Ang kagandahan po nito ay na kayo po'y nakakapagdagdag ng oxygen ay nilalanghap natin. At ang kagandahan po nito, ang nalalanghap po natin ay sariwang hangin at mabango. Kasi po itong mga oregano po, pag ito po ang dahon nito, pag inanin niyo po ay masarap langhapin. Pati ito pong mga lemon tree, ang dahon po nito, mabango po ang kapaligiran niyo sa inyong bahay ay mabango po. Kaya po makikita mo po kulay berde po ang ating mga halaman. Scientifically po, dahil daw po yan sa chlorophyll, pero po ang katunayan po niyan, ang kulay berde po ng halaman ay isang tanda ng buhay sa kalikasan. At dahil dito, kinakatawan nito ang paglago ng buhay at pag-asa.
Ang kulay na berde ay sagisag nito ang mga biyayang naghahatid sa mga tao sa buhay ng Diyos. Ang kulay berde ay sumasagisag sa ating sariling espiritual na paglago kay Kristo na pinangangalagaan ng simbahan at ng ebanghelyo. Symbolizes our own spiritual growth in Christ, nurtured by church and the gospel. Green symbolizes the hope and life, each new day. Kaya nga po, kung makikita mo, niyo po ang kulay berde, ito po is sagisag ng buhay. Kaya nga po, kay Kristo, si Kristo po ang nagbibigay sa atin kung kayo po ay maniniwala. If you have faith, kung ikaw po ay may sakit, if you have faith in the Lord Jesus Christ, to our Lord Jesus Christ, you will be healed. According to your faith, you will be healed. Pagagalingin ka ng Panginoon kung Kristo Jesus kung ikaw ay may pananampalataya, sapagkat ang tunay at totoong at katotohanan po ay ang Catholic Church po ang tunay na simbahan. Paano po ito mapapatunayan? Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos sa Biblia na nakasulat na po sa Biblia na ang nagtatag ng simbahan ay ang ating Panginoon Kristo Jesus. Dahil po sa verse sa Bible na Mateo 16, versikulo 18 at 19. Mateo 16, versikulo 18-19, na ang sabi po, ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng patay ay walang makakahadlang dito. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ang ipahihintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Yan po ang salita ng Diyos, ang nakasulat sa Biblia na katunayan, katibayan, ebidensya na ang Catholic Church ang totoong simbahan. Dahil po, kung titingnan niyo po ang sinabi sa Biblia na ang sabi, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Kay San Pedro niya po ito ibinigay. At ang ipahintulot mo sa lupa, ipahintulot sa langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Kaya po, si Kristo Jesus, binigyan po niya ng authority, special spiritual authority kay San Pedro. Special po ito dahil siya po mismo ang nagbigay ng authority kay San Pedro. Siya po, si San Pedro po, ang ginamit ni Jesus para po maitatag ang simbahan, Catholic Church. Nang ibig sabihin po ng Catholic ay Universal Church, pangkalahatang simbahan. Yan pong ibig sabihin ng Catholic. Kaya po, si Kristo Jesus, binigyan niya po ng authority si San Pedro na siya po ang unang naging Santo Papa ng Catholic Church. Sa kapanahunan po, sa kapanahunan ngayon, makikita po ninyo na ang ngayong panahon, hanggang ngayon, sa oras na ito, ang head po ng Catholic Church ay si Pope Francis. Yan po yung successor ni San Pedro na ngayon ay nasa langit na. Ang successor niya po ngayon, panahon na nabubuhay, ay si Pope Francis. Pope Francis, down the line from cardinal, bishop, at mga pare, priest, sila po ang may authority. Sila po ang binigyan ng authority ni Jesus Christ, the Lord Jesus Christ, na magsagawa ng banal na misa sa Catholic Church, sa simbahan. Banal na misa. At ang banal na misa po
Yan po ang pinakamataas na antas nagpangsamba sa Diyos. Bakit? Sapagkat naririyan po ang Eucharistia, ibig sabihin yung communion, na tinatanggap natin sa simbahan ay banal at dugo na katawan ni Kristo Jesus. Yung pong ostya, na pag iyan po ay nasagraduhan na ng pare, yan po ay nagiging totoong si Kristo Jesus ang ating tinatanggap, ang banal na dugo at katawan ni Kristo Jesus. Yan po ang ating tinatanggap. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Sa pamamagitan po ng banal na ostyang yan, sa pamamagitan ng banal na ostyang yan at tinatanggap natin tuwing tayo ay pumupunta sa simbahan at tayo nagsisimba at sinasamba natin ang ating Panginoon Kristo Jesus sa Espiritu at katotohanan. Habang tinanggap natin po yan, tinanggap na natin si Kristo Jesus na ating Panginoong tagapagligtas. Sapagkat po yung banal na ostyang yan, yan po yung kinakatawan ng banal na Espiritu at ating tinatanggap tuwing misa sa Holy Communion. At yan po ang nagpapatunay na tayo ay na kay Kristo Jesus, na mahal natin ang Diyos, na tayo naniniwala, nananalig at nananampalataya na ang tinanggap natin ay si Kristo Jesus mismo. Yan po ay nakasulat sa banal na Biblia. Ang sabi po ni Jesus sa Juan 6, versikulo 53, John 6 verse 53, sinabi po niya, pakatandaan nyo ito, maliban na kainin nyo ang katawan ng tao at inumin ang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Yan po yun. Yan po ay pinagtalunan na ng mga panahon pa na bubuhay si Kristo Jesus. Nung sinabi niya yan, wala pong naniwala sa kanya sa kasi kung sa kapanahunan natin, sasabihin natin cannibalism because kakainin mo ang banal na katawan at dugo. Iinumin mo ang dugo ng tao, cannibalism. At noong panahon po, ang mga Hudyo ay question na po rin yan. At ang sabi ng mga Hudyo, sino kang nagsasabi niyan sa amin? Nakakainin namin ang yung katawan at iinumin namin ang yung dugo. Hindi pa kasalanan yan? Sinabi yan ng mga Hudyo noong mga panahon na yun. Kinontra niya po nila yan. Subalit sa kapanahunan po ngayon, nagaganap na. Naganap na po yung salita. At ang salita ng Diyos ay magaganap at magaganap sapagkat iyan po ang sinalita na makapangyarihan sa lahat ng ating Panginoong Kristo Jesus. Sa sinabi niya, pakatandaan nyo ito, maliban na kainin nyo ang katawan ng tao at inumin ang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. At sinabi niya po sa Mateo 16, versikulo 18-19, ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay walang makakahadlang dito. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ang pahintulot mo sa lupa ay pahintulot sa langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Lahat pong ito ay naganap na. Bakit po ito naganap? Kasi po mayroon na tayong simbahan, Catholic Church, na iyan po ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo ay naipundar na ang Catholic Church. Na ibig sabihin ng Catholic ay Universal Church, pangkalahatang simbahan. At iyan po ang gusto ni Kristo Jesus. Kahit po sa kapanahunan ngayon na lahat ng tao ay sumamba sa Espiritu at katotohanan, na pumunta sa simbahan tuwing linggo at sambahin siya sa Espiritu katotohanan at tanggapin ang banal na katawan ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng Holy Communion, ng Eucharistia. Yan po ang gusto ni Kristo Jesus sa ating mga tao. At tandaan nyo ito, 100%.
You have a salvation. Hindi pa dahil pag namatay ka, nasa langit ka, habang nabubuhay ka pa sa mundo, ikaw ay pinagpapala na ng ating Panginoon kung Kristo Jesus, sapagkat ikaw ay nakakasunod sa kanyang utos at aral. Tayong mga tao dito sa mundo ngayon, iba't iba, marami ang nagsasabi, si Kristo ay tao lamang, si Kristo ay isang propeta lamang, si Kristo ay mensahero lamang. Hindi po yung katotohanan. Sapagkat si Kristo po mismo ay siya rin ang Diyos Ama. Sapagkat iyan po ay napapatunayan sa salita na nakasulat. It was written already in the Bible, at sinabi ko po nga sa inyo na ang lahat ng nakasulat sa Biblia ay magaganap. Ang sinabi po ni Kristo Jesus sa John 10 verse 30, sinabi niya po, ako at ang Ama ay iisa. So therefore, the Lord Jesus Christ Himself is the God the Father Himself. Siya rin po ang Diyos Ama. Si Jesus ay siya rin po ang Diyos Ama, dahil po yung John 10 verse 30 na sinabi niya na ako at ang Ama ay iisa. At sinabi niya po ito sa John 8 verse 58, hindi pa ipinapanganak si Abraham, ako na nga. Sinabi niya po yan. Samantalang si Abraham ay ipinanganak pa noong mga panahon sa Old Testament pa yan, mga kapanahunan pa. Pero sinabi ni Jesus, sinabi niya po, hindi pa ipinapanganak si Abraham, ako na nga. Anong ibig sabihin nito? Pinapatunayan niya lang na yung sinabi niya sa John 10 verse 30 na ako at ang Ama ay isa. At pinatunayan niya na sinabi niya na hindi pa ipinapanganak si Abraham, ako na nga. Ibig sabihin, siya na yung Diyos Ama na nagkatawang tao dito sa lupa para tayo for the salvation sa mga iano tayo sa ating mga kasalanan, tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya po, iyan po ay pinatuya namin pauli. Sinabi niya sa John 8 verse 24, sinabi niya po, kapag hindi ka naniwalang ako na nga, mamamatay kang hindi pa pinapatawad sa iyong kasalanan. Uulitin ko po uli, sinabi niya sa John 8 verse 24, sinabi niya po, kapag hindi ka naniwalang ako na nga, mamamatay kang hindi pa pinapatawad sa iyong kasalanan. Kaya nga po, kung ikaw sa panahon ngayon at hindi ka pa naniniwalang si Kristo Jesus ay siya rin ang Diyos Ama, mag-isip-isip ka na po, kasi sinabi po ni Jesus at lahat po ng kanyang sinabi sa Biblia ay ito po ay magaganap, sapagkat naganap na po ang simbahan, magkaroon na po ng simbahan, Catholic Church, nagsamisa po, napag-anuhan na po ng banal na Espiritu Santo kung ano mga gagawin sa misa, at ang nagaganap na po ngayon, nasasagraduhan na po ang banal na katawan ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng banal na ustyat na kinakain natin, tinatanggap natin tuwing linggo. Naganap na po yan lahat, at ito pong sinasabi ng Panginoon ay magaganap rin, na kapag hindi ka naniwalang si Kristo Jesus mismo ay siya rin ang Diyos Ama, ikaw po, mamamatay kang hindi pa pinapatawad sa iyong kasalanan. Hindi po ako nagsabi nito. Ito po ay sinabi sa Biblia sa John 8 verse 24. Ang sabi po ay, kapag hindi ka naniwalang ako na nga, mamamatay kang hindi pa pinapatawad sa iyong kasalanan. Kaya po, tunay at totoo, ang nagtatag ng simbahan na Catholic Church ay si Kristo Jesus mismo. Saan ka pa? Saan ka maniniwala? Sa taong nagtatag ng simbahan na tao lamang ang nagtatag, subalit itong simbahan Catholic Church, ang nagtatag mismo ay si Kristo Jesus.
Si Kristo lang. Si Kristo lang. Ngayon po, tayo po mga tao ay marami. Sabi po sa Roma 12 verse 4 and 5, ang sabi po, kung ang katawan ng tao ay maraming bahagi at may kanya-kanyang gampanin ito, tayo ay marami, subalit iisa tayo kay Kristo at tayo ay bahagi ng isa't isa. Ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig pong sabihin nito, kung ang katawan ng tao, kung ang mata ay ginagampanan niya ang makakita at ang ilong ay ginagampanan niya ang makasinghot ng sariwang hangin at tayo'y mabuhay, may kanya-kanyang gampanin. Ang mata hindi pwedeng gampanan yung gawain ng ilong. Ang ilong hindi pwedeng gampanan yung gawain ng mata. So, ang ibig sabihin po nito, ang isang buong katawan natin ay mayroon ding teamwork sa isa't isa. Nagkakaisa rin sila. Nagkakaisa sila kung paano mabuhay sa mundong ito. Ngayon po, sabi ni Jesus, tayo ay marami, balit iisa tayo kay Kristo. At tayo ay bahagi ng isa't isa. Ngayon po, kung tayo ay marami, ang milagro po nangyayari ngayon. Sa simbahan, bakit tayo ay pumupunta? Bakit mayroong pare? Sapagkat kung pare lang ang naroroon at wala naman mga tao, baliwala yung misa. Baliwala ang misa. Ang milagro po niyan, bakit tayong mga tao, ang isipan natin, puso ay pumunta tayo sa simbahan. Bakit? Para po sambahin sa Espiritu katotohanan ng Diyos. Sapagkat naudyukan tayo ng banal na Espiritu Santo. Nasambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Pwede naman hindi tayo pumunta roon. Pwedeng nasa bahay lang tayo. Subalit pumupunta tayo tuwing linggo. Bakit po tayo pumupunta tuwing linggo? Para sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat sinabi ni Jesus, binigyan kita ng 7 araw. 1 araw lang ang hinihingi ko sa iyo para sambahin mo ako sa Espiritu at katotohanan. Pumupunta tayo doon, nire-refresh natin tuwing linggo. At kumakain tayo, tumatanggap tayo ng banal na komunyon. Tinatanggap natin si Kristo Jesus na nagpapatunay sa pamamagitan ng banal na hostia. Tinatanggap natin, nagpapatunay na tinatanggap natin si Kristo Jesus sa ating puso't isipan na siya ang ating Kristo, ang ating Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos. Tinatanggap natin siya kasi tayo'y mayroong pag-ibig, mahal natin ang Diyos, kaya natin siya tinatanggap. Kaya yan po ang katotohanan. Ang katotohanan po dito sa mundo. Ang katotohanan po sa mundo ay 2 bagay lang ang magagawa mo. Ang gumawa ng mabuti at gumawa ng masama. Kapag gumawa ka ng mabuti, sigurado ko pagpapalain ka. Pag gumawa ka ng masama, mayroon niyang kaparusahan. At ang tinatawag nga pong karma. Kapag gumawa ka ng masama, minsan sinasabi nilang instant karma kapag gumawa ka ng masama. Kaya po sabi, there are only 2 things that you can do in this world, to do good and to do bad. If you do good, many blessings will come to your way. But if you do bad, you will suffer for the consequences for what you have done. Yan po yung katotohanan. Kaya po, kailangan palaging mabuti at tama at maayos ang ating gagawin sa buhay natin. Huwag po tayong gagawa ng masama. Sundin po natin lahat ng utos ng ating Panginoon kong Kristo Jesus. Follow all the teachings and obey all the teachings of the Lord of Jesus Christ and believe that Jesus Christ is the King of Kings, the Lord of Lords. Believe that
ating Panginoon kung Kristo ang ating Panginoon, na tinanggap natin na siya ang ating Panginoong tagapagligtas. Maniwala ka. Maniwala ka. If you have faith in God. If you have faith, sabi nga po doon sa bulag, sabi ng Jesus, dahil sa iyong pananampalataya, pinagaling ka na. Because of your faith, you will be healed. You will be healed because of your faith. According to your faith, you will be healed. Maniwala ka, manampalataya ka na si Kristo Jesus ay siya rin ang Diyos Ama. Maniwala ka at manampalataya ka na nagtatag ng simbahan Catholic Church ay si Kristo Jesus mismo. Maniwala ka, manalig ka, at manampalataya ka na si Kristo Jesus ay Diyos. Si Kristo Jesus ay hindi lang tao, hindi lang propeta, hindi lang mensahero. Siya po ang Diyos. Siya po ang makapangyarihan sa lahat. Siya po ang Diyos, the Lamb of God, who take away the sins of the world, grant us peace in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Siya po ay isa. Siya po ay Diyos. Ngayon po, magtatapos na po tayo. Humawak po kayo sa screen ng iyong pinanonood at manalig ka, manampalataya ka at maniwala ka na ikaw ay gagaling sa iyong mga karamdaman, sakit. Maniwala ka. Ipagdarasal natin yan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus Christ of Nazareth, you are healed. In the name of Jesus Christ of Nazareth, you are healed. In the name of Jesus Christ of Nazareth, you are healed. Ngayon po, ikaw ay magaling na. Manalig ka, manampalataya at maniwala ka na ikaw ay pinagaling na ng ating Panginoon Kristo Jesus. At ikaw po, kung ikaw po ay nanonood dito sa channel na ito, ibigay mo, sabihin mo sa lahat na may kapangyarihan ang ating Panginoon kung Kristo Jesus, sapagkat siya po ay naroroon kahit saan. Isa man o dalawang taong nagkakaisa, siya ay naroroon. If there are 2 or more people gathered together in His name, ay naroroon siya. Kaya po, pinagaling ka na, pinagaling ka na, pinagaling ka na ng ating Panginoon Kristo Jesus. If you believe, if you believe, if you believe, if you have faith in God, you will be healed. According to your faith, you will be healed in the name of Jesus Christ of Nazareth and by the power of blood of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen.